Last week we talked about the visions and plans. Isang linggo na po ang nakalipas, visions and plans na ibinigay sa atin ng Panginoon. Itong visions and plans na ito makukuha lamang natin kapag tayo ay nanatili sa loob ng presensya ng Panginoon. Visions and plans patungkol sa sarili mo, sa marriage life mo kapag ikaw ay kasal na, sa career mo o business mo, sa family mo, o sa iyong community. Kanina napag-usapan namin ni Ate Sita yung community. Okay, ano nangyayari sa ating community? No? That's why, ito sidetrack muna tayo. Alam ko na frustrate na yung iba sa inyo sa community natin regarding sa mga nagmumotor, maingay, inuman dito, inuman dyan. Pero sabi ni Lord, ano sabi ni Lord sa word? Love your neighbor like you love your... Pastor, paano namin mamahal? Exactly, paano nga naman natin mamahalin ang mga ito? You see, God is testing you. But you know what? If you are in that level of frustration, I am also. And that's why the only thing that we can do today is to pray for our community. Because if nobody prays for this land, there will be no change. Walang change na mangyayari. Ang change na pagsisimulan ay sa bawat isa po sa atin. Pastor, kailan pa magkakaroon ng change? Alam niyo po, kahit na anong puwersa natin na gawin yan, walang change na mangyayari kapag hindi tayo mananalangin. Kasi nakasulat sa Biblia, if my people will call upon my name, will humble themselves and pray, and I will answer them, says the Lord. Humble yourselves and pray. I'm inviting you again. Prayer meeting, Saturday, 5 p.m. Let's pray. If we will not pray about it, then pagtiisan nyo yung mga sleepless night nyo dahil maingay. Alam nyo po, ang change will only happen if we will call upon God. Amen? Ulitin ko sa inyo. Kailan ba kayo pupunta sa prayer meeting? Kailangan nyo pa bang ma-frustrate ng ganyan bago kayo pumunta? I'm telling you, ako po frustrated na ako. That's why I am asking and telling you, ito yung panawagan sa atin ng Panginoon. Just to remind you, God is just calling us. He doesn't want us to be frustrated over these kinds of things, but God is just simply calling you back. Sabi na, children, come unto me. Seek me with all of your heart. Okay, speaking of seeking the Lord, last week we talked about seeking for visions, dreams, and plans for that vision because people perish because of lack of vision. Isang linggo na po yung nakalipas, may naisulat na ho ba kayong visions and plans ninyo? Liars go to hell. Walang aamin yan, no? Ngayon, ito yan. Kapag hindi nyo pa yung naisulat at hindi nyo pa naisulat yung plano, isang linggo na yung nasayang ninyo. Okay? Pastor, ano yung susulat namin? Yung plano ninyo, yung plano in connection to the word of the Lord, yung plan, visions and plan regarding your self, personal, yung marriage nyo kapag kayo ay may asawa na, may visions and plans si Lord sa inyo. But you need to seek Him. Okay? Sa marriage, sa family ninyo, sa buong family, anak and everything. Okay? Kasi may plan si Lord. Also plan for your business or your career kapag ikaw ay empleyado. Sa ministry ninyo, kapag kayo ay nagsisilbi sa Panginoon, katulad ko, na ako ay nagpipreach, o kaya sa music team, o kaya yung mga teachers natin sa Sunday School, itong mga ito nagsiserve yung plano ni Lord. Kasi may visions and plans si Lord regarding each part of our life, sa all aspect of our life. Ano ho? And also, ito, makinig, sa community natin. Alam niyo bang may plano rin si Lord sa AMSIC? Hindi kaya, Pastor, walang pag-asa to. Okay. Alam ko nandun na kayo. Pero, you see, we need to call upon God. It is only through Him that changes will happen into this land.
Alam niyo po, darating ang araw, if we are so filled with the Holy Spirit, everything that we will say or plan regarding our community, ito ay may implement because it is the Lord who is going to help us. Ngayon, kapag aawayan lang natin yung kapitbahay natin, ganito, ganyan, etc. Wala mangyayari yan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, the people of God should be leading this place. What do I mean? Kailangan isa sa atin ang umupo sa, ang tawag mo dito, sa leadership ng lupa na ito. Ibig sabihin ng land na ito. Pastor, ibig sabihin, magbabarangay captain ka. Hindi ako. Ako tinawag akong pastor eh. Dito ako tinawag. But some of us are called in the political side. So if you are called in the political side, you pray to the Lord, Lord, how can I change this land? Nakikita niyo yan? Kasi it's also a part na kung saan tinatanong natin si Lord sa visions and plan. O ngayon, balik tayo sa zero. Yun yung plano ni Lord. Balik tayo ngayon sa zero. Ngayon, titingnan mo yung sarili mo na isulat mo na ba yung visions and plans para ma-implement yung binigay na vision ni Lord sa'yo? Para sa iyong sarili. Simulan natin sa pinaka-basic, sa ating sarili. Personal. Nasulat na ho ba natin? Ang lahat nagsulat, magsabi ng, okay, di ba yung sa iba sa atin? Ulitin ko po. Isang linggo na yung nasayang ninyo. And if we will keep this up, we will waste a lot of time. That's why you write it. Uulitin ko, huwag niyong hahayaan lumubog yung araw ngayon na hindi niyo pa nasusulat yung visions and plans niyo. Simulan natin. Hindi naman lahat kaagad eh. Simulan natin sa sarili niyo. Lord, ano yung visions and plans mo sa akin? Okay? Because God has a plan for everything. But we need to seek the Lord. And mamaya babasahin natin, kaya itong frustrations sa buhay ay nangyayari ito so that we will continue to call upon God. This is just to signify itong frustration na nararamdaman natin is for us to understand that we need the Lord Jesus Christ. Sabihin mo sa katabi mo, every day, we need the Lord. Every day. Kailangan natin ng Panginoon. Yan. Ito yan. The reason that's why we are asking this is because no matter what you do in life, the Lord's will happen. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, yung kalooban ng Panginoon ang mangyayari. Pastor, kung gano'n naman, kung kalooban din ni Lord ang mangyayari, edi hayaan na lang natin mag-flow. No, because it will happen. All things work together for good for those who love the Lord. When we talk about love, it's not just saying, Lord, I love you, and that's it. Love without works is dead. You can work without loving, but you cannot love without working for it. So if you say that you love the Lord your God, of course, you come to Him. You call upon Him. You ask Him, Lord, ano ba yung dapat kong gawin sa buhay? Hindi lang yon, maging part tayo ng ministry kung ano man yung pwede nating maitulong. Natutuwa nga ako nung minsan lumapit sa akin si Chris, Pastor, ano kaya pwede kong gawing ministry? Kasi convicted talaga ako, ano, dapat may gawin ako para sa Panginoon. And then I offered him something na pwede niyang gawin, which is medyo mabigat, pero kakayanin, di ba Chris? Kasi doon ka tinawag ni Lord eh. You see, we take part of the ministry because this is the will of the Lord. Now, when we talk about all things work together for good to those who love the Lord God, it means that we become a part in order for all things to work for good. And if we just say, we just love the Lord, pero wala tayong ginagawa, you don't love the Lord. Tama? Sa mga may asawa dyan, okay lang ba sa inyo na love na, I love you lang, 3 times a day? Sasabihin sa inyo ng asawa ninyo.
Pagkatapos yung asawa nun yung lalaki, nakahiga lang. Tapos siya pa magtatanong, anong ulam? Akin na yung pera, bibili ako. Sabi ng asawa, do you see love there? No. Because if you really love your wife, you're going to work. Balik na rin naman natin yung sitwasyon. Pagod na galing trabaho ang asawang lalaki. Nagtanong siya, Dear, anong ulam? Sasabi nung asawa niyang babae, ako ba nanay mo? Magluto ka dyan. Do you see love there? No. Love without works is dead. So you don't say you love the Lord and you don't do something for Him. Amen? So ang gagawin natin ng patuloy is we will continue to serve the Lord in every way we can. Pastor, wala akong talent. Wala akong pwedeng gawin. Natuwa nga ako nung minsan si Sister Belinda. Nung lumapit sa akin, matagal-tagal na to. Pastor, I really wanted to serve. Pero wala akong talent. Ang talent ko lang, sabi niya sa akin, maglinis. Sabi niya, pwede ko bang labahan yung mga kortina ng church? That kind of heart is what the Lord is seeking for. Pero sabi ko kay Sister Belinda, may gumagawa na nun. So, yung puso mo lang nagagawin, yung nag-offer kang ganon, that is what the Lord is actually looking for. You serve in every way you can. Okay? Ganon din tayo. Hindi ko naman sinasabi na sa linis lang, kung ano man yung pwedeng i-offer. Hindi lang sa music, hindi lang sa pagpapastor. Actually, ito yung pwede nang gawin ng iba sa atin. Ito, pwede lang kayong tumayo dyan sa harapan ng pinto at batiin natin yung mga papasok. Kamusta po? O kaya sa katabi natin, give them a big smile. Because sometimes yung smile ng ibang tao, hindi ko alam pag nag-i-smile ka sa akin, na-encourage ako. May nagsabi na ba sa inyong ganon? Pag may nagsabi sa inyong ganon, ibig sabihin that's your call. So just smile. Pastor, ang ganda naman ministry yun, tatawa ka lang, mag-smile ka lang. May ganon talaga. Pero yung mga ibang tao, kapag nag-smile, parang natatakot sila. Wag kayo dyan. Okay? Sa iba kayo tinawag ni Lord. Okay? Baka ma-offend yung iba. Wag kayo ma-offend kasi lahat po tayo may kanya-kanyang panawagan. Ano ho? Hindi lahat tayo para sa isang bagay. Lahat tayo merong kanya-kanyang toka. Kaya ito yung tinatawag na body of Christ. Amen. Okay. This only applies to everyone who have received the Lord Jesus Christ as their Savior. The all things work together for good only applies to those who love God, accepted the Lord Jesus Christ, do the will of God, doing the Great Commission, and serving the Lord Jesus Christ. Ito yan. Okay? So, people of God, ang gusto ng Panginoon, God wants us to draw near unto Him. Because when we draw near to Him, ito ang mangyayari. We will receive visions. Hindi lang yung visions na yon, but also the plan to achieve those visions. Hindi niya lang tayo bibigyan ng pangarap tapos iiwan niya na tayo. Bibigyan niya tayo ng pangarap at bibigyan niya tayo ng instruction kung paano gawin. Okay? Pastor, di naman namin kayo katulad na naririnig mo si Lord, nabibigyan ka ng instruction. Kaya nga, no. We're still human. Parehas tayong tao. Ang diferensya lang, mas madami akong panahon para manalangin. Okay? Hindi ko tinataas ang sarili kong bangko, pero madalas akong manalangin. Pero kailangan nyo rin gawin ang ginagawa ko. Kasi this is what the Lord wants us to do for us to grow up in our Christ-likeness. Okay? So, when we draw ourselves near to God by praying, by worshiping, not only every Saturday but daily, okay? Para tayong nagtututbrush, lifestyle ang pagbabasa ng Bible at pagpupuri. Lahat ho ba tayo nagtututbrush? Lahat ba tayo naliligo? Okay, pag nasa Pilipinas ka, kailangan mo maligo, okay? Hindi tayo katulad sa ibang bansa. Pastor, malamig, magpainit kayo. Okay, kasi mamaya mainit ulit. At tayong mga Pilipino, madalas tayong pawisan. Kapag tayo pinawisan, laging sinasabi ng mga foreigner na kaibigan ko, yung mga Pilipino, no, kapag pinawisan, amoy kayong mantika. Pero totoo, amoy talaga tayong mantika kasi mahilig tayo sa mga fried foods. Mga Korean na kaibigan ko. Tapos sabi ko naman sa kanila,
Kayo naman, amoy kayong kimchi. Oo, kasi mahilig kaming kimchi. Sabi niya, kaya amoy kaming kimchi. Ito naman yung mga kaibigan namin, mga Indians. Oh, don't say anything. I know we smell like curry. Pero totoo, kasi kapag hindi talaga tayo naliligo, ganun din. Alam niyo ho ba, ang pagiging Kristiyano din natin, nangangamoy tayong mabaho in our spirit if we don't continually come into the presence of God. How do you know, Pastor, kapag mabaho na yung espiritu natin? Kasi hindi na lumalabas yung fruit of the Holy Spirit sa atin, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag nawawala na ito, ibig sabihin, umaalingasaw ka na. Go back to the Word. Okay? Go back to the presence of God. As we continue to receive visions and plans for the vision, God also gives us the motivation to do that vision. Okay? Hindi natin makukuha yung motivation sa panonood ng buhay ng may buhay na kung saan para ma-motivate nga ako, mag-research ako ng motivation video. Baka makita nyo lang doon yung motivation rise ni sino kasi yun? Yung vlogger na may motivation rise daw. Anong kalukuhan to, kako? No, motivation rise daw binibenta niya sa restaurant niya. Anyway, the only motivation you need is the motivation of the Holy Spirit. Because without the leading of the Holy Spirit, hindi ka ma-motivate doon sa ginagawa mo. Like for instance, paano ka i-motivate ni Lord na pag-pray ang community mo? Iba mag-motivate si Lord, He will give you frustration. Kaya tulad ng mga nangyayari po sa inyo dyan sa harap ng housing. I know you are very much frustrated, so come into the presence of the Lord. God will change that. Alam niyo po, alam din namin yung pakiramdam na yan, yung frustration na yan. Hindi naman tayo sa magtatapang-tapangan, aawayin natin sila in our own way, pero nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, mahalin natin yung ating kapitbahay. Paano natin mamahalin ang mga kapitbahay na ganito, Pastor? By praying for them. Huwag kayong uupo doon, makikiinom kayo sa kanila, hindi loving yun. Ang tawag doon, compromising. So ang gagawin nyo, hayaan nyo lang sila, then pray to the Lord. Idulong nyo yan sa Panginoon. Lord, kailangan ko pa pong magtrabaho. Totoo yan. At hindi ko ito exaggerate. Sabi ko sa Panginoon, nung isang gabi, Lord, magpipreach pa ako bukas. Matagal na to. Tapos maingay yung kapitbahay namin. Lord, pwede bang for your word's sake, kasi gagawin ko yung ministry mo, na pinagagawa mo sa akin bukas para makapagpahinga ako, maaral ko yung salita mo para din sa mga tao mo. Can you cause them to stop? That could happen. That could happen. Miracles could happen. Pastor, ako ginawa ko naman yan pero wala nangyari. Huwag tayo ma-frustrate because God is actually calling us back into His presence. Okay, so come into the presence of the Lord so that you will be able to receive visions, plan for the vision, and also for us to implement the vision. Tingnan nyo yan, no? Pagkatapos kasi natin ma-receive yung vision, ang sabi ni Lord, ibibigay niya rin yung plan kung paano ma-achieve yung vision na yun. Pag nakuha na natin yung plano, andun na tayo sa implementing. At kapag nandun ka na sa implementing, halimbawa, ginagawa mo na yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin nito, ang susunod nun is, He will test us with patience, endurance, trust, and to know His perfect timing. Ulitin ko susubukin tayo ng Panginoon sa patience, endurance, sa trust, and to know His perfect timing. Ang problema kasi nito, hindi pa natin nasulat. Pangalawa, hindi pa natin alam kung paano gawin yung plano para gawin yung achievement na yon. Pero bago tayo pupunta doon sa next step, yung sinasabi ko sa inyo na God will test us
with patience, endurance, trust, and to know His perfect timing. First is you got to write it down. Okay? Halimbawa, sabihin natin ngayon, sa Sunday, isusulat mo yung visions and plans for the visions mo para sa sarili mo. Then sa Monday, lagay mo naman sa marriage mo. Next day, sa family mo. The next day, we plan it out. May mga nagsusulat pa po ba ng notes sa inyo? O lahat ng plano is a notepad na sa inyong mga cellphone? So depende what works for you, but as long as you write it down. Ako po, yung mga notes ko nasa harap yan ng desktop ko sa computer. Pag bukas ng computer, kasi lagi ako nag-work, bukas ko ng computer, nakaharap sa akin yan. Pang! Tapos tinitingnan ko ano ba yung mga nagawa ko, ano yung mga na-cross out na. Nakasulat yan doon. Kasi pag hindi ko gagawin yan, wala akong matatapos. Kaya within the day, tinitingnan ko yan, ano ba yung natapos ko na. And then I will thank the Lord. Lord, thank you, natapos na. Okay? So people of the Lord, gusto nyo ba ng breakthrough? Gusto nyo ba ng pagpapala? Gusto nyo ng kagalingan o ano man yung hinaharap nyo sa Panginoon? Are you looking for a breakthrough? Ibig sabihin ng breakthrough, yung makalabas ka doon sa kasalukuyang kaganapan sa buhay mo na ayaw mo. Gusto nyo ba yan? O isipin nyo muna kung ano yung problema nyo sa buhay na, Lord, gusto ko na makalabas dito sa ganitong problema. Meron na kayo noon. Pastor, yellow paper, madami yan. Single line lang. Susulat ko lahat lang problema. Gusto nyo makalabas doon, people of God, we need to write the vision. Pastor, hindi ko alam yung vision na binigay sa akin ng Panginoon. O ito yan. Kasi sa self, madali lang yan. May binigay sa inyo ang Panginoon na desire sa puso ninyo. Everyone needs a breakthrough. And if we will not call upon the Lord, we will not know these kinds of things. Yung desire na yan, nasa loob-looban natin at kailangan nating gawin yan at wag lang nating pangarapin. Amen? Amen po ba? Katulad ng example natin last week, kapag you are desiring a new house, ang gagawin natin, ano kasi sinabi ko last week? Mag-ocular tayo ng magandang bahay. Pastor, wala kaming pambili. No, wala kang pambili. Tingnan mo lang. May plano ka eh. Tingnan mo lang. And as you step kasi, habang nag-ocular ka kasi, as you step there, you are stepping in a level of faith na wala ka noon. Pastor, baka tingnan kasi ako ng agent, wala namang pambili ito. Huwag mong isipin yon. Pakialam niya sa buhay mo. May pambili ka, malay niya ba kung ano yung bank account mo, no? Pastor, wala kang bank account eh. Huwag mo sasabihin sa kanya yon. Sabi lang, maganda yung ano yung design niyo dito, no? Okay. Ano yung ginamit yung materials pag galong-galong ka pa? Akala mo may alam ka, no? Pero this is a part of building up your faith because you believe God will give it to you very soon. Amen? Kailangan mo ng bagong sasakyan. Pasok ka dun dito sa Clark, di ba? Ang dami na yung mga yung mga bagong kotse na bentahan. Pasok ka dun. Kahit nag-commute ka lang. Malay ba nila? Hindi nila alam, naka-short ka lang, hindi nila alam, mayaman ka. May ganun kasi, pumasok siya naka-short tapos hindi siya in-entertain. Tapos bumili siya sa kabila. Kasi hindi siya in-entertain. Dahil lumaganap na yon, sige, pasok lang tayo. It's a part of us believing that God will give it to us. And if you have that kind of level, simulan nyo doon. Sulat nyo, bibigyan ako ni Lord ng bagong bahay. Lord, bibigyan mo ako ng bagong bahay, bigay mo naman sa akin ngayon yung plano paano makuha yun. I'm telling you, you will be motivated to start working really hard and really smart. Magsisimula ka magpakasigasig. Kasi kung iniisip mo lang yung gastusin for every month, ano na yun eh, usual na yun eh, mapapagod ka lang doon. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, parang wala naman nangyayari sa buhay ko.
change the face of your life by planning. Nag-gets nyo na yun? Amen? But you know what? Ito mangyayari yan, bibigyan ko kayo ng hint sa magiging part ng future. As you receive the vision, you will also receive the plan from the Lord as you continue to seek Him. After nun, habang ginagawa mo na, tapos nagawa mo na yung pinagagawa ni Lord sa iyo, ngayon, mapupunta kayo ngayon sa level of, tinatawag nating, tuturuan tayo ng Panginoon ng patience, endurance, trusting, and knowing His perfect timing. Okay? Nasubukan ko na po kasi. Nakinig ako kay Lord, ginawa ko yung pinagagawa niya sa akin, tapos ini-implement ko na, tapos ilang taon na, ako sa kaka-implement, sinabi ko sa Panginoon, Lord, parang wala naman nangyayari, Lord. Sinong nandoon na? Na kung saan, ginawa mo na yung implementation, pero Lord, parang walang nangyayari. Yung nag-business kayo, sino ba yung mga nakausap kung nag-start ng business? Sige, taas natin ang kamay. Nag-business kayo, tapos, Lord, parang wala naman nangyayari, Lord. Sabi ni Pastor, ganito, hindi yata totoo yung sinasabi ni Pastor. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, God will test you in your patience. Let's talk about patience. James chapter 5, verse 7 hanggang 12. Sabi niya dito, Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Ito naman is talking about God's return, but it's the same aspect, patient. Consider the farmers who patiently wait for the rain in the fall and in the spring. They eagerly look for valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. For example, the patience in suffering. Their brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord with great honor to those who endure under suffering. For instance, katulad na lang ni Job. Okay, Job really understands patience. And actually, Job embraces his every situation. Hindi siya nagrereklamo dahil ito na yung nangyari, kalooban ng Panginoon, yakapin natin. Sabihin nga natin yon. Ito yung pangyayari sa buhay ko, kalooban to ni Lord, yayakapin ko na. Pastor, mahirap yakapin, Pastor. No. Unless you know how to embrace that level of frustration right now. Tanggapin mo yung nangyayari sa buhay mo, ito na yung nangyayari. Just embrace it like Job. Ang sabi ni Job, brother, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. We will do the same. Amen? Because if we will not thank the Lord with the same level kung saan tayo nagpa-prosper, thank you tayo. Tapos kapag wala tayong prosperity, wala tayong kasagutan sa ating panalangin, nananalangin ka na gumaling ka pero may sakit ka pa rin, anong sasabihin mo sa Panginoon? Blessed be the name of the Lord. That's the attitude. Because God is actually testing us in our patience. Sabihin natin, patience. Maging mapagpasensya. Okay. Sabi dito, like Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end. Nakita natin yon. For the Lord is full of tenderness and mercy. God will see us through. God will give us the breakthrough if we will just trust Him. So, be patient. Nakapagsimula kayo sa mga nakapagsimula na ng pinagagawa sa inyo ng Panginoon, God bless you. Because papunta na tayo doon sa patience level. Patience, hindi lang patience, but also endurance. I-endure nyo yung kahirapan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, in every blessing, there is a thing that we need to endure.
Lahat ng gustong yumaman financially, ibig sabihin gusto nyo na rin ng madaming problema. Lahat ng mayayaman magsabi ng gusto nyo ng problema, tama? Amen, Pastor! Kahit anong problema ba yan, kayang-kaya namin yan. Yan yung attitude ng mga gustong yumaman. Yung mga nagsasabing, ayokong humawak ng tao, pwede naman kaming yumaman ng pagiging empleyado lang. Pwede din. Pwede din yumaman ng pagiging empleyado din. Pero I'm telling you, lahat ng nakilala kong empleyado na nagkaroon ng madaming pera, ang lagi nilang reklamo sa akin, pagod na ako. Ha? Anong ibig sabihin? Pagod na ako magtrabaho, gusto ko na magpahinga. Laging ganon. Kasi pag tumigil sila magtrabaho, wala. Walang income. Kaya nag-iipon ako ng madami. Tapos nilagay niya lahat sa GCash. Ano nangyari? Kamusta yung GCash? Huwag kayong maglalagay sa GCash. Sinasabi ko sa inyo. Ano yan? Parang magic. Boom! Lagay kayo dyan mga, 10,000, 5,000. Okay lang yun. Medyo delikado pa nga yan eh. Okay. Grabe yung iba, no? Nawawalan talaga ng 100,000s. Sabi ko, hindi ako delete app. Hindi ko na ginamit yan nung nabalitaan ko yan. Okay? So yan, people of God, I'm telling you, we need to endure all of these things after we go to the visions, plan the vision, and while implementing, we will be in the level of waiting patiently and enduring every trials and tribulation. Okay, while we wait, of course, hindi lang tayo mag-wait, pero itetest din tayo ng Panginoon sa pagtitiwala sa Kanya. Trusting the Lord. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi niya dito, alam natin ito. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Trust in the Lord. Kapag nakikita niyo walang nangyayari, huwag kayong titigil. Lagi kong tinatanong ang Panginoon, Lord, ito ba yung gusto niyong gawin ko, Lord? Ang naririnig ko lang sa Panginoon, yes, son, be patient and continually endure. 3 years later, tinanong ko ulit si Lord, Lord, ito ba yung gusto mong panggawa sa akin? Same answer. Yes, son. Continue to endure and be patient. Lord, para kasing tapos umiiyak ka habang ginagawa mo yung pinagagawa ni Lord. Andun na kayo? Pag hindi pa kayo umiiyak habang ginagawa nyo yung pinagagawa ni Lord, ibig sabihin, wala pa kayo dun sa level na yun. Ayun, habang umiiyak ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tulo na gumagapang sa ating muka, sinasaluyan ni Lord. Alam niyo ba yun? Kaya iyak lang kayo ng iyak kay Lord. Huwag kayong iiyak sa harap ng video, tapos ipapalike nyo sa friends nyo. Huwag ganon. Ano yan? Itong mga bagong generasyon na, huwag nyo nang gagawin yan. Yang iyak na yan para kay Lord. Iiyak nyo sa tahimik na lugar. Kung wala kayong iiyakan, pasok kayo sa banyo, doon kayo magdrama kay Lord. Yes, you cry it out to the Lord because God is waiting for that. And in connection dun sa pinag-uusapan natin before, yung emotion natin, may karugtong yan sa being in the presence of the Lord because the Lord is near to those who are broken-hearted. Hindi lang broken-hearted sa spousal thing, but broken-hearted sa situation, sa life, sa mga circumstances sa buhay. The Lord is very near you. Amen. That's why we continually trust Him na kahit na pagod ka na, yung pinagagawa ni Lord, ginagawa mo pa rin. At habang ginagawa mo yon, makikita mo magkakaroon ng breakthrough. Pastor, nagkaroon ka ba ng breakthrough? Oh, nagkaroon ako ng breakthrough to the point that I can preach wholeheartedly without thinking of my finances. Kasi alam ko God is going to provide. Hindi magically eh. Ibig sabihin dito, kasi sabi din ni Paul, hindi lang tayo nagmi-ministry, magtrabaho din tayo. Alam niyo po, yung sweldo
sabi nga ni Mama Dang, bibigyan kita ng allowance sa church. Sabi ko kay Mama Dang, no. Yung allowance ko, ibigay mo na lang sa mga ibang nagtatrabaho sa church. Halimbawa, may kulang sa school, may kulang sa gastusin sa kung ano man yung kailangan ipaayos, doon na lang natin ilagay lahat. Paano ka? Sabi ni Mama sa akin. Okay lang ako, God will provide. Pero deep inside nun, before, wala talaga akong pera. But at the end of the day, God made a way. Nagkaroon ako ng sarili kong business. And eventually, kahit na ako'y natutulog, ito'y kumikita. Ganda nun, no? Because ang tawag doon kasi breakthrough. God has given you the breakthrough. If you become faithful to what God has been calling you, kahit na ilait-laitin ka ng mga nagsasabi sa kaliwat kanan mo, sinasabi na hindi naman yata kay Lord yan. Hindi naman yata. Yung mga taong yan, huwag kayong makikinig sa kanila. Amen? Hindi naman yata kay Lord yan kasi walang nangyayari. Walang ganito, ganyan. Pag ako ganyan, titigil na ako. Lubayan nyo yung mga taong ganyan, sinasabi ko sa inyo. Katulad ng example na binigay ko sa inyo last week. I think it was last week. Anyway, it doesn't matter. When Mary received a revelation from the Lord, nasabi niya, magkakaroon siya ng anak, papangalanan ni Jesus. Wala siyang asawa. Sinong unang nilapitan niya? Yung pinsan niya. Na 78 years old, na biglang nabuntis, na nananalangin ng anak. 78 years old! Si Elizabeth. Yun yung pinuntahan niya. Kaya tinanong niya si Elizabeth, pagpasok niya sa bahay ni Elizabeth, biglang tumalon si Samuel, yung anak niya, sa sinapupunan. Tapos biglang sinabi ni Elizabeth, "Blessed are you among women, and blessed is the womb." Alam niyo po, na-encourage si Mary. Kasi nakita niya, ang nilapitan niya, yung katulad niyang nananampalataya. Kaya kapag ikaw ay nananampalataya na may gagawin si Lord sa iyo, huwag mong dikitan yung mga taong puro negative ang sinasabi. Hindi naman totoo yan. Ako real talk lang, real talk. Yung mga real talk na yan, huwag kayong makikinig sa mga yan. Real talk. Kasi ang reality nila, itong mundong ito. Ang reality natin, yung pangako at love letter ni Lord sa atin. Amen. So don't waste time. Pastor, sa trabaho kasi, hindi ko maiwasan yung mga tao. Huwag kayong hihingi ng advice sa kanila. Okay? Ang mga katrabaho, hindi yan family. Katrabaho lang yan. Pag nag-resignan kayo, marahil magkikita pa kayo sa ibang lugar, pero hindi kayo ganun ka-close. Kasi pag nasa trabaho, you work. And I'm telling you this, para tayo ay ma-keep safe sa ating pananampalataya. Huwag tayo mag-waste ng time sa mga ganitong tao. Because you will lose the trust that you have for the Lord. Sometimes, some of us needed a word. Kaya alam niyo po, noong mga panahon na nadi-discourage ako, napunta ako sa moment na kung saan yung pinagkakatiwalaang tao na hinihingaan ko ng advice, siya pa yung nag-discourage sa akin. Sinong ko sa kanya, "Sir," sabi ko, "pag dumating yung blessing ni Lord, ganito, ganyan ang mga plano ko." Tapos sabi niya ba naman sa akin, sabi niya, Mac, wag mong bibilangin yung sisiyo kapag hindi pa napipisa yung itlog." Tumingin ako sa kanyang ganyan. "Sir, nasaan yung faith doon? Nasaan yung faith doon?" "Ay, pagpasensyahan mo na ako," sabi niya, "kasi minsan kapag ganyan, medyo realidad yung tinitingnan ko." Nakita niya? Real talk daw. Okay. Alam niyo, nilapitan ko afterwards. Nilapitan ko si Papa sa si Mama. Pa-encourage nyo nga ako, sabi ko. How did you manage to get out from nothingness and God has blessed you? Then nag-start na yan. Madami kasing bala yan, sila Mama sa si Papa. I'm talking about Pastor Jan sa si Mama Dang. And while we are talking, na-encourage ako pabalik. Kasi yung pinagkakatiwalaan kong tao parang na-discourage ako. Kaya hindi ko na siya nilapitan ulit. So sometimes, there will be moments na ganon. Kaya I'm telling you, you come and be encouraged with the people whom you know has greater faith than you have. Talk to them. Be encouraged.
lapitan nyo sila. At huwag kayong magsasayang ng oras sa mga negative na tao. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang negative, ha? Positive lang tayo, okay? Positive lang tayo. Hindi to positivity just for the sake of being positive, but positivity in terms of knowing that the Lord has plans for us. Kaya nga natin pinag-uusapan yung visions and plans eh. Amen po ba? Okay. So yan. Ititest din tayo ni Lord sa kanyang perfect timing. Okay, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. Dito nakasulat na God set everything in His time. There is a time to do this, there is a time to do the other things. I'm not going to read that, but I want you to read it when you go home. At yung continuation sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Kasi sabi sa 1 to 8, there is a time for everything. At kung babasahin nyo yung Ecclesiastes chapter 1 hanggang 2 and in the middle of 3, makikita nyo, sinasabi dito ni Solomon, si Solomon na nasulat nito na sinabi niya, ba't ako magsasayang magsasayang magpagod na kung saan lahat naman yung pinagod ko under the sun, ay kukuha ang magmamana lang nito yung susunod na generasyon after ko. Ako binigyan ako ng Panginoon ng katalinuhan. E paano yung susunod na generasyon kapag hindi nila hinanap ang Panginoon, hindi wawaldasin lang nila yung pinagpawisan ko. Walang kabuluhan, sabi niya. Hindi lang sa pagtatrabaho, kundi sa mga iba-iba pang bagay. Basahin niyo. I want you to read that. Yung Ecclesiastes chapter 1, 1, 2 hanggang 3. Kung isagad niyo pa hanggang sa matapos niyo yung buong book, mas maganda. Kasi dito nyo makikita na walang kabuluhan ang ating ginagawa kapag hindi natin ito gagawin para sa Panginoon. Okay? Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sabi niya dito, He made everything beautiful and appropriate in His time, in its time. He also planted eternity. Look at this, He also planted eternity, a sense of divine purpose in every human heart. Divine purpose in every human heart. There is an empty void inside our heart na hindi natin makita sa mundong ito. Madami nagsasabi na beauty is not everything, pero ang ganda-ganda nila. Marami nagsasabi na money is not everything, pero mayaman sila. Because in here, we will see not all beauty, not all riches, not anything in this world could fill that divine purpose na sinet ni Lord sa bawat isa sa atin. Only God can fulfill that divine purpose. Kaya nga, plinan ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na vision. Na kailangan nating hanapin si Lord para ipakita itong divine purpose. Because each one of us have a divine purpose. Pastor, simpleng tao lang ako, wala akong divine purpose. No. You are created in God's image and you and me have a divine purpose. Ang pinagkaiba lang nating dalawa, ako ginagawa ko na, ikaw hindi pa. Kailangan mo lang hanapin ang Panginoon para makita mo din. Amen po ba? Sabi niya dito, He has given a sense of divine purpose in every human heart, a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Yet, sabi niya dito, man cannot find out or comprehend or grasp what God has done, His overall plan from the beginning to the end. Ibig sabihin, God has already planned things out for you bago ka pa man lumabas dito sa mundong ito. That's why the Lord tells Jeremiah, I knew you before you even came to your mother's womb. Kilala na tayo ng Panginoon because we came from the breath of God. Sidetrack. If I can remember,
I already told you this story that I saw a dream na kung saan I'm seeing a person na nakuluhod sa harapan ng Panginoon. Sinasabi niya, Lord, bring me into this country, bring me into this family, bring me into this place that I may become in the likeness of you. Tapos habang nakikita ko doon, itong taong to nakaharap sa Panginoon, bigla akong napasilip na ganun. Ako yun na, sabi ko, that's me, praying to the Lord. And then I saw a light na kung saan itong light na to napunta sa sinapupunan ng babae na kung saan nakita ko yung itsura ni Mama Dang. And I was praying. Hindi ito, it doesn't matter if you will believe it or not, because this is one of the things that the mysteries and the secrets and mysteries that the Bible is talking about. Okay? There are a lot of things, secret and mysteries, but we're not going to talk about this today. But I'm telling you, ito yung vision na nakita ko na ako'y nananalangin na para dahilihin ako kung nasaan ako ngayon. And actually, and I know for sure that each one of us also prayed beforehand na tayo ay mapunta kung saan tayo naroroon ngayon. Ang iniisip niyo yan, ano ba yung nasa isip ko? Bakit ko pinanalangin yon? Bakit ko na lang hindi pinag-pray na nasa ibang bansa ako sa mayaman na pamilya? At maayos na pamilya na hindi broken family. It's because God intended all of these things so that we may become like Him. Amen. People of God, again, you need to embrace your situation. Okay? Sabi ni Solomon from Ecclesiastes chapter 1 and 3, walang kwenta ang lahat ng bagay. Sinabi niya, sinubukan niya yung i-indulge yung sarili niya sa pleasure. Sinabi niya pa doon na kapag may pleasure time ako, hindi ko iiwasan ito at kukunin ko pa rin. Pero napansin ko, walang kabuluhan. Lahat ng kayamanan sa mundo, nakuha ko na. Kasi alam natin, mayaman si Solomon. Tama? Sabi niya, bibigyan ako ng mga bagay na ganito, gold and silver. I have all it in my treasury, sabi niya. Pero napansin ko, walang kabuluhan. Kasi iiwan ko rin to kapag namatay ako. Parang walang saysay. Pero alam nyo, sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 3, verse 12 hanggang 15. Sabi niya dito, I know that there is nothing better than to rejoice and do good. Sabihin natin, rejoice and do good. Magpakasaya lang tayo at gumawa ng mabuti. Sabi ni Solomon, pagkatapos niyang pagbulay-bulayan, kasi nasubukan niya yung pagiging mahirap, pagiging mayaman, pagiging hari, nasubukan niya lahat ng pleasure, nasubukan niya na lahat ng bagay, wala na siyang hinahanap sa mundo, pero nakita niya mga ito, lahat ng mga ito walang kwenta, walang kabuluhan, sabi niya. Pero ang napansin ko lang, sabi ni Solomon, I know nothing is better than to rejoice and do good as long as they live. And also, every man should eat and drink. Sabi natin, eat and drink. Sinong gustong eat and drink? Gustong mag-eat and drink? Sarili mong pera, okay? Okay? Hindi yung pera ng nanay mo, kapitbahay mo. Ni pastor, mas masarap pag libre. May mga ganun eh. Itong mga parasite na to, huwag niyong tanggalin yung pag-iisip na ganyan, okay? Pero sabi sa Bible, ito yung sinasabi ni Solomon, every man should eat and drink and see and enjoy the good of all his labor. Hindi ho ba masaya na nung sumeldo ka, tapos kumain ka at in-enjoy mo yung pagkain mo? That is actually a gift from God. Sabi ni Solomon, ito yung mga bagay na hindi niya ipagpapalit. Ito yung mga good things. Biruin nyo, lahat ng kayamanan na sa kanya na,
kaharian, wisdom, knowledge, and everything in this world. Meron siya, pero sinabi niya, lahat nito walang kwenta. Ano yung sinabi niyang may kwenta? Rejoice and do good, eat and drink with the fruit of your labor. Okay, ibig sabihin dito, hindi niya naman winaldas lahat sa eat and drink. Okay, baka sabihin niyo, sabi ni Pastor, eat and drink. Sabi, eat and drink. No. Ibig sabihin doon, enjoy niyo yung fruit of your labor. Okay, because this is a gift from God. I know whatever God does, it endures forever. It endures forever. The plan of the Lord endures forever. Nothing can be added to it, nor can anything be taken from it. God does it so that man will fear and worship Him in awe, reverence, knowing that He is God. At sinasabi lang ng Panginoon dito sa kanyang salita na God is doing all of this need, itong empty void sa atin. Sino bang meron nun? Pastor, meron akong empty void sa heart ko na akala ko mafulfill ng asawa ko, pero nag-asawa na akong lahat, parang nabutas lalo. Alam niyo yung mga ganon, nagkaroon pa ng problema sa mga asawa. Lalo na yung mga matagal na mag-asawa. Parang may hinahanap ako. Meron kayong ganon? Sige nga, taas nga tayo kamay, hinahanap kayo. Pero hindi nyo pa rin nakikita hanggang ngayon. Wala. Pastor, nakita ko na. Hindi ko lang ginagawa. Gawin nyo na. Kasi pag hindi nyo pa gagawin, you're going to waste time. At tandaan nyo pong mabuti, lahat tayo ay tumatanda. Mag-waste lang tayo ng time if we will keep waiting. We must do something. Kaya sabi ni Lord, dito sa kanyang salita, just rejoice and do good. Rejoice and do good. Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Let your gentleness be known unto all men that the Lord is at hand. Let your gentleness be known. Sabi niya dito sa verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ibig sabihin, tayo manalangin. Kapag tayo may problema, tayo manalangin. Kapag tayo ay may problema, tayo nanalangin, doon lang natin makakamtan yung kapayapaan. Kasi sabi niya sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds through Christ Jesus. Kaya kahit na may malalaki tayong problema na patuloy na nangyari sa ating buhay, kapag ikaw ay patuloy na nananalangin, hindi ka masisiraan ng bait. Amen? Gusto niyo bang masiraan ng bait? Huwag kayong manalangin. Ganun lang yun. Okay, huwag kayong manalangin. Kaya sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon. At huwag na po tayo magsayang ng oras. Bago tayo matapos ngayong umaga, I will remind you again, bago lumubog ang araw, ngayong araw na ito, isulat nyo yung vision nyo. Isulat nyo lang. Ano ba yung sinabi sa inyo ni Lord para sa inyong sarili? Isulat nyo lang. Lagay nyo sa note card na kung saan makikita nyo palagi. Tapos, ang isusunod nyo doon, panalangin nyo, Lord, paano ko ba gagawin yung plano para ma-implement itong binigay nyo sa akin? Yun yung ipapanalangin yung next. Kasi hindi lang yung self. Ang susunod after the self, kapag kayo ay kasal, yung marriage. After ng marriage, family. Of course, next is career and business. Then next is ministry. Ang susunod yung community. Okay? Kaya sa mga namamroblema sa housing, sa problema natin dyan sa housing, simulan natin muna sa bahay. Okay na ba kayo lahat sa bahay? Pastor, meron pang pasaway na isa sa kadalawa. Panalangin nyo muna sila. Kasi pag hindi kayo nag-unite, yung paligid nyo, walang mangyayari. Amen? Pastor, ano kayong gagawin ko parang kahit na anong sabihin ko sa anak ko, sa nanay, tatay ko, sasabihin lang nila ako, kayo na lang. Ayoko magsimba.
patuloy kayong manalangin. Huwag kayong titigil. Sabi nga ni Lord, itetest niya tayo sa ating patience, sa endurance, sa kasigasigan hanggat sa makita natin, makamtan natin yung pinapanalangin natin. Amen? Huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy lang. Uulitin ko, dapat okay kayo sa bahay before you pray for the community. Pastor, hindi talaga okay yung family ko. Anong pwede kong gawin? Makipanalangin kayo sa amin sa Sabado. We'll pray with you. Amen? Sabado po, 5 p.m. magkita-kita tayo. Let's all stand in the presence of God. Did you learn something today? Okay? And mawawalang bahala o mawawalang kwenta ang pinag-usapan natin ngayon kapag hindi natin ito gagawin sa ating buhay. Kaya gawin po natin pag-uwi natin. Huwag na tayo magsayang ng oras. Next week, tatanungin ko kayo ulit kung nasulat nyo na ba yung visions and plan for the visions nyo. At uulitin ko sa inyo ulit, 2 weeks na noon ang nasayang nyo sa buhay ninyo. Kasi alam nyo po, yung visions and plans na binigay sa atin ng Panginoon, yung empty void, yung sense of divine purpose, gustong i-implement ni Lord sa inyo yan para magampanan natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi pag nagampanan natin yung kalooban ng Panginoon, magpa-prosper din tayo in all aspects of life. Amen. And the Lord's revelation yesterday, while we were praying, the Lord says, yung ambience ng presence niya magsisimula sa mga Kristiyano. Pero sabi ni Lord, mananatili lang ang presensya ko sa inyo kapag kayo'y mananatili sa aking presensya. That's why we continuously read the word of the Lord, worship Him in spirit and in truth every single day. Amen? Kaya kapag, imagine niyo, no, kapag every one of us here is filled with the Holy Spirit, alam niyo po si Peter, si Paul, mga disciples, they are filled with the Holy Spirit to the point na yung shadow nila, kapag sumagi sa ibang tao, gumagaling. Because the ambience of the presence of God in them is so much na nilalapitan sila ng tao. Imagine niyo kapag lahat tayo ganon, and then eventually, kapag kinausap natin yung mga naglalasingan sa harap ng bahay natin, pwede ho bang bukas na lang kayo maglasingan? Hindi nila maintindihan kung bakit, sige po, pasensya na po. Tahimik na lang po kami. Pero kasi ngayon, habang wala tayong presence si Lord, kapag sinabihan tayong ganon, alam nangyayari? Inaaway pa nila tayo. Tayo pa yung masama. Sasabihin pa nila, taga-Humphrey ba? Ganyan ba yung mga Kristiyano? Ayan, di ba? So, people of God, you already know what's the truth. All we need is the presence of God, because inside the presence of God, there are pleasures forevermore. There is joy. There is peace. There is everything. That's why today, we ask the Lord, Lord, give me the motivation para isulat ko na at i-implement yung pinagagawa mo sa akin. Let's all bow our heads to the Lord. Father, we come into your presence, O God, and one thing that we ask, na may you just continue to bless us, Lord God, with your presence. Help us to understand your ways and plans, and we pray na may continually let us learn, Lord God. Lord, we already know the vision. Help us, O Lord God, to make the plan to achieve that vision. And for those who are already starting the vision, Lord, help me to implement the vision, O God. At doon naman sa Panginoon, sa mga nag-i-implement na, Lord, teach us how to be patient and endure. Teach us how to trust you. Teach us, Lord, to know your perfect timing in our lives, in our situation, Lord, that we may not be discouraged, O God. So today, Lord, sinusurrender po namin ang lahat sa inyo at naway, Panginoon, ikaw na lang po ang gumawa ng paraan. And Lord, at the cross of Calvary, we lay it all down. It is you, para sa inyo lahat ang ginagawa namin, Lord, para sa glory mo, Lord. That's why today we surrender everything into your hand. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.